Isang lola ang ating nakilala at lubos ang kanyang pagkalungkot. Dahil nasira ang bahay niya dahil sa bagyo. Malalim ang dahilan ni Lola Uyang kaya ganun na lang ang pagmamahal niya sa nasirang bahay. Bukod pa ron, si Lola Uyang ay 104 years old. At nakilala natin si Lola dahil kay Master Ring. Kaya agad nagpunta ang PB team at nagdala ng mga materyales tulad ng semento at yero. Dahil din sa tulong ng mga sponsors at bukod doon, agad kaming minessage ni Pugong Biyahero upang mapuntahan at mabigyan si Lola ng agarang donasyon at mapabilis ang recovery sa pagkasira ng bahay ni Lola Uyang. Ito po ang kwento ni Lola Uyang. So, good morning guys! So ngayon papunta kami kay Lola Uyang para magdala po ng simento at bubong para po sa kanyang pagpapatayo ulit ng kanyang bahay. Yung si Lola Uyang po yung 104 years old na. At alam niyo po, first time ko lang po makakita ng ganong edad. Mga ganong edad, mga 104, parang ilan lang sila sa mundo, no? Ganon kasi katibay. Oo, ganon sila. Ano kayo yung sikreto ni Lola Uyang? Dapat mahingi ang iting mo. Di bali ng maka 80 years old ay masaya na. Ayun. Ba, medyo masaya pa nga pala ang dami yun. Ayun. Dudalas. Alingga. Ayan. Ay, hindi nga pa. So kasama natin ngayon ng test bomb. Ayan. Si Madam Yula, si Master. So nandito na tayo. Ito nga. Hello nanay! Ako nga pala si Ren Vlogs. Isa sa member po ng Pugong Biyahero team. Saan ikaw? Kalatagan po. Kasama ko po si Master at si Madam Yula Test Bomb. Napanood po natin yung vlog kay Master Ring at agad po natin pinuntahan si nanay. At isang karangalan nanay na ma-meet kita dahil first time ko lang po maka-meet ng ganyang edad na 104 years old. Nanay, ano bang sikreto mo at umabot ka sa ganyang Aba, edad? wala. Ang sekreto ko, kung ako nagugutom, kakain. Ba, Kung mahirap nauuhaw, magutom. iinom. Yun. Mm-mm. Ayun ang sekreto ko. So nanay, ano po ba yung dahilan kung bakit ganun po yung pagmamahal nyo sa bahay nyo? Ganun po yung pagmamahal nyo sa bahay nyo? Aba na ko, Diyos ko po. Ay kuya, hindi ko mahal. Pag-iba na, ayaw ko pang iwan ang bahay ko. Dahil kung wala akong bahay, wala akong tatahanan. Ayan po kay na ate. Kahit Anak niyo bahay ng mga anak ko. Mm. Ako, iba ang aking kakusin ko. Dahil ang aking nuno, aking ama, aking ina, namamahal na sulo. Sulo. Kaya na-adapt ni nanay yung ganung Siyang dumapo sa aking sarili na ako'y kinukuha ng mga pinsan ko. Ako'y alam. Bakit ako'y kukunin niyo? Kala ko pang ako'y mamuhay ka ako na sarili. Kung ako naman ako'y mawawala na hininga sa loob ng pamamahay ko, huwag ninyo ko ilalabas ng ako'y nahinga pa. Gusto ko sa bahay ko. Iba yung aura ni nanay talaga. Parang 70-80 lang. Parang 80 years old lang po kay nanay. Parang 80 years old. Tanda ko lang ito. Maganda pa din. Hindi nakukupos ang kagandahan mo. Malinaw pa, malinaw pa. Malinaw pa nanay mata mo, malinaw pa. Nakakakita pa naman ng pagka mataas-taas. Ano pang tingin nyo kay Sir Ren? Pogi? Malinaw? Pugi. Ay, malinaw ang mata. Huwag lang, pugi. Ari. Pugi, huwag lang, pugi. Ari. Si Master? Ano tingin nyo? Ito po. Si Master? Aba, Pugi ay din. guwapo. Dito po, kay madam. Pangit yan. Ah! Ay, biro lang. Ah,
Joke lang yan. Babae po ako. Babae siya. Babae Kung magagalit. Babae siya, babae. Babae. Ay, joke. Joke lang Babae. daw. So, Gusto niya lahat ng dalaga kayo. malinaw pa yung pandinig ni nanay, ano? Unlike sa ibang mas bata sa kanya, na marami na pong sakit ang naramdaman, pero si nanay napakalakas pa. Kaya nakakatuwa si nanay. Nakakamangha. Nanay, ilan na ba yung ano mo? Apo mo? Ako, pagkarami, hindi ka na mabilang. Tapusin lang po namin. Namit niyo na ba lahat? Binibisita ka lahat? Ay, meron dyan sa malalayo. Meron na sa abroad. Meron na sa Bulacan. Meron na sa Mindoro. Mindoro. Saan po sa Mindoro? Nandun sila sa Bungabong. Bungabo, malapit sa amin. Ako kata 4 na taon sa Bungabong. Nagdasdas ako ng lupa. Naghasik ako doon. Nagtanim ako ng mais. Doon po mismo sa bayan. Sa Sa bayan. bukid, sa Sa Bansud. bukid. Doon ako nakakita ng mga simaron, mga usa. Tagal pala ni nanay doon, 4 na taon sa lugar natin. Nagawa ako ng kumukubuhan doon. Nagbahay din ako, hindi ako nanuluyan. Nagsusunod din ako. Paggawa din ako ng kubo. Laki-laki ng kubo ko. May, yung hanggang doon sa pinto nila, saka yan. Ang aking bubong, yung yung ginagawa nga balikro. Yung sasa? Anahaw. Nahaw. Anahaw na, nay. Alahaw! Mm. Kaya pinagdutong-dutong. Ang didi ko, alahaw. Ako yung pumasok ng magtrabaho sa isang may kaya sa buhay. Ang kalabaw niya, hindi naman nanunog babae. Pinahayam ako ng alaraw, pinahayam ako ng kalabaw. Kung talaga marunong ko mag-alaraw, yan. Ang kalabaw gamitin mo. Naghasik ako, nagtanim ako ng mahay, nagtanim ako ng labanos, mustasa. Lako ko yan dyan. Yung malago-lago na. So naabutan niyo po yung mga hapon? Hapon! Nako, kahalo-halo namin dito. Inabot niyo po dito? Ay, nasaan po kayo nun? Wala kang kasagag yan, ipugad ng hapon. Yung mga papaganyan. Pugad din ng hapon. Naabot yun. Tsaka doon sa bundok doon. Bundok. Ay, pag nandiyan Yung po yung hapon. kasagag yan, sa pating kahoy, pinutwila ng hapon lang. Igaya mo ang kamay mo, subot ka sa lalim. Igaya mo ang kamay mo, hindi ba kita sa labaw. Ay, buti po walang iniwan sa inyong gold. Yun yan, ang mga manok, nihanakaw pa. Ay, tumulibang. Bigas mo, ninanakaw. Hapon. Nakalagay na sa tukal na kawayan. At isandal mo sa dingding, makamalaya mo, wala na, nakuha na. At nakiyaw naman parang baka. Taon kayo nung nandito yung mga hapon? Aba, ako ay mga 30 na. Bata pa. No? Parang pag pinagkwento natin si Nanay Uyang, ay abutin tayo ng 1 linggo. Sa daming experience si Nanay Uyang. Ang daming kwento ni Nanay Uyang. Ay ganun pa man. So Nanay, kaya kami napunta din dito para magbigay po ng konting financial sa inyo, no? Na nagpapaabot po ay si Pugong Biyahero. Napunod po kayo ni Sir Paul at agad pong minesis ang team niya para magbigay po sa inyo. At kayo ay, ako'y inyong tinulungan sa mga gatong pamalaan. Sa tanan ng buhay ko. At ako'y nakatanda na ganito. Ngayon ko inabot ang konsumisyon na sa nung ako'y kabataan, hindi ako nagkukonsumisyon ng at ang alam ko'y ako'y magtrabaho nang meron akong kinabukasan. Ay ngayon, wala ako. Kumalang maawa, wala. Kaya napakalaking ano talaga ng social media, no? Kundi dahil po sa social media, hindi natin matutukoy si Lola Victoria, no? Lola Victoria? Si Lola Victoria.
Kasi napakalawak talaga ng sakop ng social media. Ayan. Kaya nanay, ganon niyo po yung kamay niyo. Yan. Sahod na, sahod. Ito. 1 2 3 4 5. Yan nanay, Salamat po ng pagkarami namin sa inyong ibinigay sa akin biyaya. Anong gagawin niyo dyan, Nay? Abay, ibibili ko lang kailangan. Ang bahay talaga yung gusto nyo magawa. Awa naman ng Diyos, may awa kayo sa akin ibinigay ng mga bigas. Ay, ibibili ko naman. Ay, kilala niyo ba yan, Nay? Kung anong halaga. Kung anong halaga? 100. Ay. Wala, tingnan mo na magaling. Tingnan. 3-0. Pagmasdan nyo, kilala ko. Ito may tao. Yung tao. Libo. Ay, Libo. Nakita niya, libo nga daw. Naano lang po siya kanina, pero kung pakikita niyo sa kanya ng malinaw, kita pa yun. Ayun. Ayun tao. Ay, balita ko na, magkakakubo na daw kayo. Ay, ako ngayon nagpapasalamat at pinakita nga sa akin yung bahay na nasa ko. Sabi ko, naku, salamat naman sa Panginoon. Makakatikim ako diba sa bahay na matayo. Hindi ako nakakatikim bahay ng gayon. Ay, ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at sa inyo na tumutulong sa akin. Yun nga 5 piso. Thank you din, nanay, dahil tinanggap nyo kami dito sa lugar nyo. No? Siya pag At maraming salamat din kay Sir Paul na nagbigay po ng donation para kay Nanay Oyang. Napakalaking halaga at gagawin niya daw ay para daw sa bahay niya. Parang magpapatayo ata kayo ng mansyon, nanay Sabi ko, ay up and down lang sa mga bahay. Sabi ko, ay up and down. Ako sa silong na lang. Hindi ako akay sa taas, maka ako malaglag. Hindi ako sanay umakay sa taas eh. Sabi ko sa kanila. Ay, nagkatawa na. Ay, sabi ko, bakit naman? Bakit ito? Pansit panahog ka. Ay, kung ako'y malaglag. Hindi na kaya. At marupok Mabuti ng pagkakaroon tuhod. kang malibang ng lasa na katawan ko. Naku, ay pag anong mahina na pakaramdam ko. Maghapon ako nakahiga. Nanay, maraming salamat po muli at sa pagtanggap niyo dito sa amin. At sa mga nais pong ibigay po ng donation para kay Nanay Oyang, ay mag-message lang po sa Facebook page ko, Ren Vlogs, ay makikita nyo po sa screen. And thank you, Nanay, sa inyong pagtanggap sa amin. Maraming salamat po at magandang Ako'y umaga. nagpapasalamat sa inyo lahat. At kayo naawa sa akin, ako'y inyong panulungan. Ilawit ninyo inyong habag sa akin kasandaan. Naiyak na si Nanay. Hari na waray ang aking buhay ay inyong lampasan. At kahit naman lang ang gaya ko, Parang sa panahon ngayon, Nanay, parang swerte na po maka 70. Marami nang kakaibang nararamdaman sa katawan. Ay, ako konting kain lang ng bitukay, sumasakit na yung tuhod ko. sabi ko, iyan yata ang uuta sa akin. Grabe, ano? 104. Lakas si Nanay. Nanay, ano pong message nyo sa nagbigay ng donation para sa inyo? Kay Sir Paul. Ako nagpapasalamat sa kanila ng maraming. Habang buhay ako, alaala ko at binta ko sa kanila. Bye-bye po. Okay ka na. Bye-bye. Ang pinakamahalagang regalo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang ating buhay. Buhay na kung saan pinapahalaga natin at minamahal. Isa si Lola sa pinagkalooban ng Diyos ng mahabang buhay. Bagamat siya ay 104 years old, malakas pa din at nakakalakad pa. Nasanay si Lolang mamuhay mag-isa at maging independent
kaya't ganun na lamang ang kanyang gustuhan na maipaayos ang kanyang bahay. Sa ating pamamalagi sa mundong ito, may mga kahilingan tayong gusto nating matupad sa pagsisikap at pagtsatsaga. Ngunit sa sitwasyon ni Lola ay parang mahirap na itong matupad. Kaya siya ay kumakatok sa mga may mabubuting puso upang maisakatuparan ng kanyang kahilingan. Ito ang kwento niya, ang kwento ni Lola na umabot na ng 104 na taon. Kung ba't ayaw pumisan, kung kinukuha naman ng anak, ba't ayaw sumama, sinagot din po ng lola. Para Dahil, maliwanagan lang dahil po, viewers. Apo, ayaw niya po talaga ipapasok sa loob. Sinabi niya rin yung kanina sa nag-interview sa kanya. Sabi niya, hindi ko talaga pinapasok yung aking gamit. Kasi nga, hinintay niya talagang bahay. Sabi na yung nag-interview, paano nanay kung hindi magawa yung bahay mo? Sagot niya, sa puno daw siya ng mangga. Sa mga puno-puno daw siya titira. Importante lang hindi siya nakaplisan sa kanyang anak. Kung talagang hindi magagawa. Talagang ayaw po niya talaga. Opo, dahil pinalinis na po yan sa amin po. Kasi po daw yung Barsitarian, Lian Barsitarian daw po, may nag-donate po daw sa kanila ng kubo. Wow. Ayun po daw yung siguro isang tao lang po yung nag-donate. Di ko lang din po alam. Basta sabi po nila may nag-donate po daw. Dadalhin po nila sa linggo. Ayan po daw sa Sabado ay sasamentohan, yung para yung paglalagyan ng kubo. Hindi man po asing kubo lang talaga, kubo na bahay. Sasamentohan po daw nila para po daw pag inilagay. Tuloy, yun nga pong i-donate yung yero, saka po yung dinonate yung semento, gagamitin naman po daw nila yung para sa kusina. Dahil wala po daw yung kusina. Lola Kayang. Bahay lang po na. Naupo, tapos po yung kanyang kwarto yung up and down, ganon yung po. Gawa yun daw po yung may nagsasabi po daw sa kanila na nang magbibigay ng tulong sa Barsitarian. Kaya nire-request na lang po daw nila ay yero at semento para po sa kusina.